Wag mo kay video ah. Sige, video. Pakiabot madam. Tawagin sinabagay muna. Welcome to Unbreakable Nation. Today is a different episode. This is not an episode wherein I feature someone or a place that can help PWDs promote autism awareness and yada yada. Today is about my first viral video, yung discrimination sa mall sa batang may autism, which involved me and my son. Many shared their support. I'm quite surprised. First time ko maka-feel ng or maka-experience sa isang viral video. Naka-public yung aking information. May mga nakuha akong tanong, particularly saan tong lugar na to? Saang mall? Saang amusement park? Tama naman yung hula ng iba kung saan, pero saang branch ba? Sino ba yung abogadong resource ko? Hindi ko akalain na magiging issue sa tao. I am new to YouTube and this is a lesson learned from me. Pero the reason I'm doing this episode today is to emphasize that that episode is not about bashing, 'di ba? It's not about my resource person. Sa mga hindi nakapanood, ito yung nangyari. Pumunta kami ng mga anak ko sa Time Zone Trinoma para magkaroon lang ng simpleng saya. Masaya kami naglaro. Wala halos tao noong araw na iyon at napakabait pa ng karamihan sa mga staff. Bumabati sila at ina-assist kami ng maayos. Paborito ng mga anak ko ang spin zone. Dahil walang taong naglalaro noon, tinanong ko ang staff kung maaari kong samahan ang anak ko may autism. Ipinaliwanag ko na dati siyang sinamahan ng staff pati sa ibang branch. Mabait na tumanggi ang staff at sinabi kong baka maaari niyang itanong ito sa manager. Ipinakita ko rin ang video kung paano siya tinulungan noon ng staff. Maya-maya, may lumapit na staff at sinabi sa amin na hinahanap lang daw niya kung sino ang maaaring sumama sa mga bata. Pagdating ng isang lalaki na akala ko ay manager, nagulat ako dahil iba ang naging approach niya. Sa halip na mahinahon na pag-uusap ang sitwasyon, sinabi niya agad na bawal. Nalito ako dahil kabaligtaran ito ng pakikitungo na ibang staff na nakasalamuhan namin kanina. Dahil sa galit at di maintindihan sitwasyon, sinabi kong i-video ko ang nangyayari. Paglabas ko ng cellphone ko, tinapik niya ito at nasira ang telepono ko. Wag mo kay video ah. Sige, pakiabot madam. Tawagin sinabagay muna. Dahil sa gulat at galit, nagsisigaw ako habang nag-walk out ang lalaki. Nagpunta kami agad sa security office ng mall kasama ang mga anak ko. Doon, tinulungan kami ng security officer at mall staff na mahinahon na ayusin ang sitwasyon. Pinatawag ang time zone staff, pero nanatili pa rin ang hindi magandang palitan ng salita. Sa huli, ako na lang ang nagpigil at sinabi ko na sana hindi niya maranasan ang ganitong pangyayari. Dahil para sa isang batang may autism, minsan napakasimple lang ng kaligayahan nila at di pa niya pinagbigyan. Pag-uwi namin, ipinost ko ang nangyari sa social media. Maraming tao ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon. Kinabukasan, tumawag ang manager para humingi ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang araw, may isa pang officer ng time zone na nakipag-usap sa amin. Ang hiling ko lang noon ay simple. Bayaran ng nasirang telepono at ipakita nila sa social media na ang time
zone ay isang lugar na PWD friendly. Pero pagkatapos noon, wala na akong natanggap na malinaw na update tungkol sa aksyon nila o nangyari sa staff. Nag-follow up din kami sa mall administration pero wala rin kaming natanggap na malinaw na sagot. Dahil gusto naming marinig ang boses ng mga pamilyang may autism, lumapit kami sa senador na nag-a-advocate ng autism pero ni-refer lang din kami sa PDAW. After follow-up sa PDAW, ang naging sagot lamang ay sinabi raw ng management na may ginawa na silang aksyon sa kanilang empleyado. Sinubukan din naming lumapit sa PAW, pero sinabi sa amin na magiging mahirap ipaglaban ang kaso kung may pahayag na ang kumpanya na may ginawa na silang aksyon. Sa huli, hindi na namin itinuloy ang kaso dahil ang gastos, oras at pagod ay hindi nakatumbas ng halaga. Pero ang sakit at pakiramdam ng kawalan ng hustisya ay nananatili. Dinala ko ang pangyayaring ito ng ilang taon. Dumating sa punto na na-diagnose ako ng anxiety at nakadagdag ang sitwasyon na ito sa aking dinadala na kailangan kong uminom ng gamot para maayos ang sarili ko. Napakasimple lang ng araw na iyon. Gusto lang namin maglaro, nagbayad naman kami, wala kaming ginugulo, wala kaming inaabala. Pero hanggang ngayon, ang bunso kong anak ay hindi maganda ang tingin sa time zone trinoma dahil alam niyang hindi nila pinayagan maglaro ang kuya niyang may autism. Minsan naiisip ko, kung politician lang sana ako, kung mas kilala akong tao sana, kung maayos lang sana ang pananamit ko noong araw na yon, baka iba ang naging pagtrato sa akin. Ang bigat, di ba? Honestly, nung ginagawa ko yung episode ng discrimination sa mall, habang ine-edit ko yun, paulit-ulit ko naaalala at nakikita yung actual video. No? Nagbabalik to ng galit, inis, stress, injustice. Pero, again, that episode, ang purpose kasi nun, hindi mag-create ng galit eh. No? Gusto ko magbigay ng awareness. Paano intindihin ang isang batang may autism o ang pamilya na merong may autism? Napakababa ng awareness dito, lalo na sa Metro Manila. Napag-iiwanan na tayo. Gusto ko lang naman ng usapin about kindness and acceptance. Hindi ko gusto manira ng reputasyon ng isang tao. Sana tinanggal ko na yon, di ba? It's not my intention to destroy someone's reputation. My intention is, again, to provide that awareness, to highlight the situation for everyone, business owners, to be more cautious. Makikita niyo sa ibang episodes ko, sino na ang nagtayo ng business na appropriate para sa pamilya na merong may autism? Bilangin nyo, ilan lang ang na-feature ko. Lahat gusto magpa-feature, pero ako mismo nakikita kong hindi talaga sila awesome friendly, kung tawagin. Susunod, ang episode na to, it's about forgiveness. Sinasabi na being hurt is real. And of course, forgiveness is a personal choice. Hindi sinasabi rito na pag nag-forgive tayo, mabubura na yung pangyayari. Hindi. Pero, we need to forgive to start healing. Forgiveness doesn't mean na what happened was okay. It means choosing not to let anger control our hearts. Ano ang lesson dito? It's also a lesson of responsibility. Let's not focus on my resource. Let's not question the credentials. You have a point, guys. But, kahit sino kunin nating resource to double check the content created, what was mentioned on that episode is true. They're all true. They're all valid. So, let's not focus on the resource person. We can focus on the content. And that's what I'm trying to explain right now. Ano ba yung content ng episode na yon? Siguro for new YouTubers,
you also have to make sure, no? And again, this is something na natutunan ko. We have to check our resources, no? Carefully, especially when it comes to legal advice, before sharing information online. But then again, what I published or the content of what I published is accurate. My message to parents and families with autism, to every parent raising a child with autism, your child deserves patience, respect, and understanding. Napunta na tayo sa sitwasyon na to eh. So, it's also our responsibility to educate others. For everyone, let's continue to speak with kindness. Awareness happens, or awareness begins when people are willing to listen and learn. Ang natutunan ko, ang isang show or a certain message can be powerful. But a responsible message is even more powerful. So, let us choose compassion over anger, truth over assumptions, and understanding over judgment. Thank you for being part of this journey, and please subscribe to my channel. And sana ma-enjoy nyo yung mga ibang videos ko.